Yo, yo, yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, good morning sa inyo mga Lodi. At ayan na, Friday na mga Lods. No? Morning ng Friday, hindi tayo nakapag-update kagabi kasi medyo nagkabiglaan ng lakad. Mga idol, no? Gabi na kami nakauwi. So, bawi tayo ngayong umaga mga Lodi. No? Grabe. At ayun na nga, no? Nag-drop yung market. Nag-drop ulit mga idol. Ano ba naman yan? No, so punta tayo dito sa ating sa day natin, medyo medyo hindi ko alam kung ano tong AIA. Ayan. Nag 276% siya. Sa hour natin, negative 70 na siya. At medyo nagi-green na kasi parang nakaka-recover na. Pero wala pa rin mga loads, no? Kasi kung titingnan niyo yung ating sabi nating 15 minutes time frame, from kumbaga naka-recover na sana tayo Iwanan ko na nga. Naka-recover na sana tayo mga idol Dito tayo galing, no? Sa itong dalawa na to. Sakto lang pala yung 15 minutes. Ayan. So dito, no? Ayan, no? Dito sa $2. And then umangat na tayo, umabot na tayo ng 2.4 'Di ba? So, in-expect ito yung Ripple swell, mga lodi, no? Umangat ito kasi sa Ripple to, XRP to. So, for me, kahit pa paano naka-apekto yung Ripple swell and then lumipad and then yun na, kumbaga parang ang ganda ng news tapos okay, mo na, wala, tapos na. Ganun yung nangyari, mga idol. Pero syempre, sabi ko nga, nagtitrade tayo sa ganito at in-expect ko na yan. Kaya may guhit akong blue dito kasi mga idol, ito yung half half yan. Yung paguguhit ko lang yan, mga lodi. Ay, wait lang ba yan? Ito, guhitan natin from $2 to 2.4. So, ito yung kalahati niya, mga lodi, no? So, sabi ko, tatagusin niya yung kalahati bago siya mag-pump ulit pataas, no? Parang gano'n. Kukunin niya yung mga liquidity dito. Kasi dito, actually, halos, ito kasi yung parang sa tingin ko bottom ng November. So, maraming fear dito konti lang yung liquidation dito. For me sa tingin ko, kumbaga in-expect kasi nila nung hindi pa napiprint to, itong yung simula dito papunta dito, hindi pa napiprint. Fear yan, mga lodi, no? And then biglang umangat. So, medyo maraming naiwan dito, walang masyado nakaposition dito sa $2 na yan. And then bumaba, fear ulit. Mga lodi, no? So, sabi, uy, mukhang bababa pa. So, nagkaroon ulit ng fear dyan. So walang masyado ring dyan. And then tingnan niyo yung mga biglang angat, yung nangiiwan mga lodi. Ayun, tingnan niyo yung candle. So, isang lang, hindi talaga yung matagal na, hindi katulad nito matagal, di ba? Makapag-isip ka pa. So dito, iniwan, no? Tapos, ayan, lumipad na mga lods. No? So kaya sa tingin ko, mas maraming liquidity dito kasi dito medyo tumagal mga lodi, naglaro dito. So ito yung kinuha. No, sakto ito yung half Mga lodi, yun yung 50% to. So ayun yung kinuha dito, wala na, konti na lang siguro yung pwedeng kunin dito. Yung mga nakachempo dito, konti lang So if ever na mali ako at naging greedy pa rin si market maker, pwede niya pa rin babain yan para kunin yung liquidity dito, mga idol, no? Pero mas malaki yung chance na ito lang yung kinuha niya ngayon, no? Ito sa tingin ko lang yan Sa tingin ko lang, pwede mali ako. So anytime pwede ako mag-position ng long dito. For me lang to mga lodi sa akin lang. So kung wag na kayong sumabay. Hinihintay ko lang na medyo balikan niya tong maliit na to. Kasi nakapag-profit tayo dito ng short, nag-short ako diyan Ayan mga lodi, yung 122 natin, 212 na, 'di ba? So medyo nababawi na natin at nagkakaroon na tayo ng panalo. So ang gagawin natin ngayon, tatry ko naman magtsempo ng long. So ang bias ko ngayon is long na mga lodi, no. Tinitingnan ko lang kasi masyadong malaki. Kung dito ko ilalagay yung stop loss ko sa 2.17. So maganda, medyo Kaya sinukat ko tong kalahati din nito mga lods Ayan, dito. So mga dito banda ako po position. Ayan, dito banda. Yan. Pag umabot dyan, pwede na akong pumosisyon o pwede pa akong maghintay kung bababa pa siya mga banda dito, mas better. No, much better kapag mas bumaba pa siya dito sa half. Pero dito, pwede na. Kumbaga, pwede na. Pero sa tingin ko, makakaranas ka pa ng baba dyan, mga ganito. Yan, mga dito.
So, hintayin natin mga Lodi. Alam niyo naman tayo, medyo may patience na tayo ngayon. Hindi na tayo tulad ng dati. So, malay nyo, habang nagsasalita tayo ngayon, biglang bumabahin dito. So, di makaka-position tayo, di ba? So, ganun, no? At least, panalo tayo. Kanina, kagabi. Nakahabol pa ako bago matulog. So, mag-inis na tayo. Grabe, ang lupit na nangyari mga idol sa Malacanang. Sa White House pala. Sorry. Merong nahimatay. Dahil sa nakita niya yung portfolio niya. Hindi. Ito mga idol ulitin natin. Wag na lang natin lagay ng sounds. Basahin muna natin yung ating description dito. Total panic inside the Oval Office. Man collapses as Dr. Oz rushes to revive him. So ito si Dr. Oz ata yung nagsalita eh. Chaos erupted in the heart of the White House when a man suddenly collapsed inside the Oval Office mid-meeting, sending staff into full-blown panic. Mga idol, no? Dahil lang, bigla may tumugtog sa labas. Biglang may, parada. Tapos, Dr. Oz is sprinted to him, taking charge within seconds as aides shouted for help. The man lay motionless on the floor while his feet were lifted and elevated as Dr. Oz worked to stabilize him. So ito na mga Lodi. Habang nagsasalita si Dr. Ito ata si Dr. Oz. Ang ganda ng pangalan niya, no? Ayan, biglang may nahimatay. Or eto si Dr. Oz. Ito ata si Dr. Oz. Hindi yung nagsasalita. Ay si Trump po, mga Lodi, nakatayo siya. Tinitignan niya. Sabi niya, what the hell happened? Sabi niya, uy, si Crush. Dumaan si Crush. Ayan yung speaker, yung spokeswoman ni Trump. So, ayan Basahin ko ang ibang comment. The collapsed individual was identified as Gordon Findlay, director of Novo Nordisk, the manufacturer of Ozempic. Siya pala manufacturer ng Ozempic. Alam niyo ba Ozempic, mga idol? Pero tapusin ko na to. Suggesting a possible connection between the event's focus on drug pricing and his sudden health issue amidst ongoing market pressure from competitors like Eli Lilly. So yung Ozempic, mga Lodi, ito yung parang pampapayat yan mga idol. Pero actually alam ko gamot yan sa diabetic. Diabetes. Diabetic tao yun, di ba? Ozempic is an injectable prescription medication containing the active ingredient semaglutide used for adults with type 2 diabetes. So ayan di ba? While weight loss can be a side effect. So ibig sabihin, side effect lang pala yung weight loss. Ang pinaka goal pala nito is diabetes. So pagpagalingin yung diabetic mo. Pero type 2 siguro kung type 4 ka na, hindi ko alam. It is not a weight loss drug. Ozempic is manufactured by Novo Nordisk. Pero mga idol, ginagamit pa rin to ng mga matataba, no? Gusto ko nga gumamit nito Gamit boss, ano mo na ba? Si search ni boss yan for me. Hindi ko alam kung may diabetic ako, hindi mga lods Pero marami ng search na yung Ozempic napapapayat nila yung mga chubby o yung mga bouncing baby girl or boy, no? Ayan ano ba yan? Ayaw magpa. Ano ba yung tumutugtog sa labas? Hindi mo alam? Galit ka sa akin? Bagong bukas na store. Ay, yung bagong bukas na dyan, na motor. Bintahan ng motor. Kapit-bahay natin. Oo, ayan ito mga Lodi, Ozempic. Ayan tingnan mo, di ba? Ginagawa sa, kumbaga, pampapayat. No, may kita mo talaga na, ayan dati siyang mataba pero ngayon pumayat na siya. Di ba? Ayan din daw yung ginagamit ng mga celebrity na pumapayat. So parang mga Lodi, yung yung tinutusok, ini-inject mo sa'yo. Injectable siya. No, pero syempre kailangan mo pa rin ng niyan. Bago ka gumamit niyan, siguro kailangan mo ng doktor o ng payo ng doktor.
Oo, kumonsulta ka muna. So, pero ayun pala yung ano noon, no? Si Chiquito pala. Siya pala yung director, mga idol, no, ng company na nag-manufacture ng Ozempic. Ayun yung nahimatay o yung nag-collapse. Ayan, no. Sorry. Ba't ako natawa doon? Ayan, parang, nakakita na kasi ako ng mga ganito, mga lodi, yung parang nawawala ka sa sarili. Pag, ano, yung nakaraan lang, yung mga bata dun sa amin. Pero hindi ko wala namang kasing epektong I mean, hindi ko lang kung may epektong masama. Pero kasi, merong nangyari sa amin na dun sa lugar namin, na alam niyo yung mga Grab driver, ay mga Grab food, mga loads, no? Merong isang Grab food driver na napadaan, tapos may mga bata naglalaro, kinukulit siya. Kumbaga napadaan, ngayon binigyan niya ng parang sigarilyo na yung tuklaw yung tawag doon, di ba? Binigyan ng tuklaw. Tapos hindi namin alam yun, kami nagbibilyar lang kami, kumbaga naglalaro lang kami, sa weekends yun eh. Tapos biglang may mga pumasok sa bilyaran. Kuya, si Buknoy. Si Buknoy, pagtingin namin, ganito yung nangyayari sa kanya. Para siyang nagkukulaps na, sabi ko, nangyari? Ano siya eh, tapos binigyan daw sila ng sigarilyo. Dalawa sila actually. Ay hindi, pero si Buknoy lang yung nakita ko eh. Di yun. Tapos ganito yung itsura niya, ganyan. Tapos tinanong ko ngayon siya. Tinanong ko nga si Buknoy, sabi ko, Buknoy, anong nangyari? Anong naramdaman mo nun? Sabi niya, parang di ko nga alam, UGB, bigla lang ako nagblanko lang ako. Tapos yun hindi ko na alam, sabi niya ganun. Nagising na lang ako, inaanin niyo na ako, ganun yun. So naalala ko lang si Buknoy, kaya natawa ako dito, mga lodi. Chupol yung yung Grab driver na yun, mga lodi. Pag nakita namin yun, gugulatain namin yun, mga lodi. Binigyan ng ganun yung mga bata eh. Yun lang, naalala ko lang yun. Ito na. Ito. Kailan kaya magkakaroon tayo ng ganito na corruption naman, no? Sabi dito, mga idol, a new Florida law allows the death penalty for adults who rape children under 12 years old. Do you support making this the law in every state across America? Ako, mga lodi, parang siguro maraming mag-disagree sa akin, pero sa mga heinous crime, ako sa sa death penalty, parang pabor. Halimbawa, nang rape ka ng bata, yan. Heinous crime yan. Graft and corruption, ganun, di ba? Yung abot ng mga billion, trillion, dapat dun death penalty talaga. Di ba? Kasi sabi nga, corruption kills. Nakita nyo kung ilan na yung namatay sa Bagyong Tino? 100 plus. Di ba? Kung hindi kinurap yung mga budget doon, mga lodi, hindi mangyayari yun. So maraming nagsasabi na ganun daw. So corruption kills, so dapat di parang pinatay mo na rin yung mga taong hindi mo binigyan ng magandang magandang blood control di ba? So ganun yun, parang ikaw rin may kasalanan. So parang ikaw din yung pumatay sa kanila. So corruption kills, and gusto ko rin magkaroon ng penalty sa mga corrupt, mga idol. Kung hindi kayo sang-ayon sa akin, ganun talaga. Sabi nga, magkakaiba tayo ng mga nanay, magkaiba tayo ng opinion lahat, no? So ayan, ganun, no? So good to para sa Florida, mga idol. Siyempre, heinous crime yan eh. Tsaka yung pagpatay, siyempre. Murder ng murder, di nagbayad. Yun. Eto na, mga idol. Jim Cramer says the longest shutdown will send the market lower. Ano na mga lodi. Eto, di ba sinasabi natin, lahat ng sinasabi ng Jim Cramer is inverse o baliktad, mga lodi, no? So sinabi niya yung shutdown ng government magsisend sa market pababa. History reminder, every time Cramer is bullish, market turns bearish and vice versa. So if he's now bearish now, odds are BTC heading back up from here, sabi niya rito, no? So sabi niya dito, yung shutdown daw ay magiging dahilan ng pagbagsak ng market. Pero mga lodi, sa akin lang asan na ba yan? Dahil lang, mga lodi.
Ito yung sagot ko dyan, mga Lodi. Sana. Ito yung sagot ko dyan, mga idol. Maaring tama yung inverse niya. Inverse yung tama, hindi sinabi niya. Tama yung kabaliktaran niya. Kasi yung sinabi niya rito, yung shutdown, magiging dahilan ng pagbagsak. Pero mali yun. Dahil nga inverse siya, ang shutdown ang magiging dahilan ng pagtaas. So, ito yung dahilan, mga Lodi. Sabi ni Joshua Dalton, shutdown is necessary to allow all banks, airlines, and businesses to upgrade their system to accept RLUSD and XRP payments using the Ripple platform. So, kailangan yung shutdown na yun, mga Lodi, para makapag-upgrade sila. No? Once they are done, they will open the government again and XRPers will laugh, enjoy their life forever. Ayan, mga Lodi. No, kung ito yung negative sa negative sa shutdown, ito yung inverse niya for me. No, at ang nasa center is yung Ripple and XRP. So sa akin goods na goods 'yan. Mga Lodi, sana magdilang anghel si Jim Cramer, di ba? Oh, lupit nun ha. Nakita ko pa yung nun, sabi ko, puta, parang balik saktong-sakto yung sinabi ni Jim Cramer sa sinabi ni Joshua Dalton, ha. 'Di ba? So, antindi nun, mga idol. Tapos ito naman, syempre good news to sa Miami Mayor. 'Di ba? Isa yung Miami, ako pag yumaman ako, isa yung Miami sa gusto kong puntahan kasi lagi ko napapanood 'yan eh. Yung Miami Beach, mga Lodi. Ito ba 'yon? Basta yung sa Miami. Gusto kong puntahan yun, mga Lodi, kasi pinanood ko dati yung Miami Vice, tapos yung Dexter, alam ko nasa Miami sa Dexter eh. Miami Mayor says his Bitcoin salary is up to 300%. No? Miami Mayor Francis Suarez, parang Pinoy lang who began taking his salary in Bitcoin at around 30,000, says he's now up roughly 300%. So meron na siyang 90,000 basta ganoon, and remains unfazed by crypto volatility, focusing instead on the growth of DeFi, crypto, and AI. No? So hindi siya kahit na volatile, wala siyang pakialam. Basta siyempre wala kang pakialam kasi up ka na eh. Yung mga negative pa, yun yung talagang malungkot at dapat may pakialam. Kasi dahil siyempre negative kami ngayon, negative tayo, di ba? Pero happy lang tayo, mga idol, no? Alam naman natin yung pinasok natin eh. So ayan, punta na tayo dito. Nako, si Elon Musk by the dip. Naaprobahan na kasi, mga Lodi. Elon Musk 1 trillion company plan just passed, no? Pumasa na, no? One of the biggest CEO pay package ever. Time to buy the dip, Elon. So kung titignan nyo, mga idol, si Elon Musk ngayon, marami siyang post eh. Kaya lang kasi hindi siya hindi ko alam kung yung iba kasi hindi naman crypto related. No, latest natin. Sumayaw nga si Elon eh. Kasama yung robot. Saan ba yung kanina? Ito yung niya, yung Optimus, sorry mga lods, may sinabi lang ako kay boss. Optimus will actually eliminate poverty. Talaga, totoo ba yan? Optimus will actually give people incredible medical care. Optimus will ultimately be better than the best human surgeon with a level of precision that isn't possible. That is beyond human. Alam niyo, mga Lodi, ito kasi marami sinasabi na maraming trabaho ang mapapalitan ng mga robot o ng mga AI in the future. Actually, sa tingin ko, mga 20, 40, 50, talagang marami na mawawalan ng trabaho dahil sa AI. Ang bilis eh. Ang bilis ng transition, mga Lodi. From ganito lang, biglang yung technology, biglang sobrang nagiging advance eh, mga Lods. No? Pero yung pagdating sa mga doktor, surgeon, lalo na sa mga surgeon, medyo, medyo sensitibo yun para sa akin kasi yung pagiging surgeon, kailangan mo kasi ng feelings dun eh pag sa tingin ko lang yun mga Lodi kasi napanood nyo na ba si Sean Murphy sa The Good Doctor? Tinapos ko yung season nun eh.
kumbaga, meron mga bagay na kunyari sa katawan mo may inaayos ka, 'di ba? Konektado rin diyan minsan yung feelings kung stable ba yung mindset mo, kung ano mo. Syempre sa mga kung robot ka, hindi mo makikita 'yon sa yung mga body language ba. 'Di ba? Kunyari, body language ng tao ganito, makikita mo agad sa mukha niya kung takot siya or meron siyang doubt o yung ganun. Hindi lang ako sure kung nadidetect 'yon. Pero yung emotions kasi for me importante, lalo na kung nakasalalay yung buhay mo, kung ooperahan ka, ganyan, di ba? So, yung sinasabi ni Elon, pwedeng tama na magiging magaling na surgeon o kahit ano man yung isang Optimus o yung robot. Pero for me, yung ganong trabaho, dapat kung papakialaman mo yung katawan o yung buhay ng tao, dapat tao din yung gagawa. Hindi makina. Parang ganun. Kayo, anong sa tingin nyo mga idol? No? Ganun lang yung sa akin Kasi syempre buhay yun mga lodi. Paano kung namatay, masisisi mo, hindi naman sa naghanap ka ng sisisihin. Pero syempre wala kang magagawa pag robot di ba? Hindi, kumbaga wala kang, yung feelings mo hindi mo malalabas sa kanya. Di ba? Ayan, tingnan mo nagsasakultilan mo. Shoutout kay sa best friend ko si Angelo Tingangon to. Parang pag sumasayaw si Elon mas naalala ko si Angelo Ganyan sumayaw yun Mas magaling pa sumayaw yung robot Ang galing no? Yan si Optimus mga lodi no. Nababalita mga idol na si Optimus, if ever na ibibenta na siya sa market, kailangan niya mag-ipon ng mga 1 million to 1.5 million pesos para kang bumili ng sasakyan. Ayan, tapos kasama mo na yung si Optimus. Ayan. Siyempre si Optimus, kargado ng AI yan na nagnigrok na pwede mong kausapin anytime, pwede mong hinga ng opinion anytime. Human robot. Ayan, nagsasayaw, pwede siyang utusan, magtrabaho. Ikaw na bahala mga lodi, no? Pwede ka nga niyang operahan, sabi nga ni Elon Musk. All around dyan. Isa siyang malupit na robot. Imagine kung maging kalaban sila, no? Mga ganun, 1.5. 1 million to 1.5 million. Kotse o si Optimus pipili mo. Siyempre, kung siguro kung kung mayaman ka tapos medyo delikado yung larangan ng trabaho mo, mas maganda meron kang Optimus tagapagtanggol. Di ba? Pero mas mahal pa rin yung mga Tesla ni Elon kaysa kay Optimus syempre. Kasi yung mga kotse niya pwedeng sakyan Si Optimus di ka pwede pasanin ka niya hanggang paglasing ka pa uwi. Ito na. Nako, Chainlink naman. Syempre good news sa Chainlink. Alam niyo pag nagkakaroon ng good news sa Chainlink, medyo natutuwa ako, no? Pero kasi kaya lang marami nag-aaway-aaway na naman dito. Nag-aaway yung mga XRP Army, Chainlink Army, nag-aaway-aaway. Pero Japan's SBI Digital Market, managing 78.6 billion in asset, has chosen Chainlink as its exclusive infrastructure provider. So ito mga idol, yung Chainlink tsaka yung XRP parehas magandang tech yan for me, no? Pero magkaiba sila ng trabaho. Kaya pwede silang magsabay magtrabaho, hindi sila nagkakaroon ng alam niyo yun, yung parang competition. Kasi magkaiba sila mga lods Parang ganun yun Parang ano ba yun yung nagpaplano ng mga building tapos yung isa naman yung architect tsaka engineer, di ba? Magkaiba sila pero pwede sila magtrabaho ng sabay, di ba? Parang ganun. Kaya wag na kayong mag-away mga chikito. Di ba? Halatang hindi nyo naiintindihan yung mga pinapasok nyo kasi kinukumpara nyo sila sa isa't isa. Ganun. Di ba? So, goods yan sa Chainlink. Congratulations. Ngayon, eto na mga lodi. Kapag nakakita ko ng mga ganitong news, yung portfolio ko parang gusto kong ayusin lagi Mga idol no? Everyone thinks there will be winners emerging in the new financial system. Sabi dito, wrong. The future is not about monopolies, but about interoperability. XRP liquidity, ito yung parang mga use case nila, no? XRP, liquidity for institutional investor, cross-border payments. Ayun yun. HBAR naman, enterprise tokenization, ETF, funds, real-world asset.
XLM naman, global remittances, consumer payments. ISO 222 rails will replace the traditional banking system, mga idol, no? Hedera or yung H-bar, flywheel hasn't even started spinning yet, mga lodi. So marami raw aabangan dito sa tatlo na to. Ito yung big 3, mga lods, no? Actually big 4 to kasi kasama sa big 4 ang iniisip ko, it's either Cardano or XDC ang kasama nila, mga idol. Pero ito daw yung big 3, mga lods, no? Kung titingnan nyo to, halos to, logo ng X, logo ng Grok. Ayan, no? Logo ni Hyperion. H-bar. Ayan. Mga lodi. Pero yung XRP tsaka XLM, parang magkapatid yan. Kasi si Jed Macaleb, parehas developer ng dalawa na yan, mga lods, no? Si Jed Macaleb ba yun? Basta si Jed, hindi si Jeb, ako yun, Si Jed Macaleb, mga lodi, nung umalis siya sa Ripple, sa XRP, binild niya yung XLM. So, parang magkapatid yung dalawa na yan. So, pareha silang malupit. H-bar, magaling din yan, mga lodi. So, ayan. So, parang kung isipin mo, no, kunyari meron kang 100 o 300,000 pesos. Anong gagawin mo dun? Saan mo siya ibubudega, no? O, isipin mo, 300,000, gusto ko tig 100,000, 3 coins yung bibiling ko. O di pwede mo nang sabing ito, o di ba? Etong 3 big 3 nila. Pero hindi ko sinasabing gawin niyo yun, mga lodi, wala akong sinasabing ganun. No, ang sinasabi ko lang, if ako sabihin ko ako, pwede kong gawin to. No? Pero do your own research, di ako financial advisor, huwag kayong kumasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coins, mga lodi, Sinasabi ko lang if ever, no? Pwedeng itong Magic Tree para di ka na mahirapan mag-isip. Ganun, no? Pero pwede rin namang Dogecoin, Shiba Inu, and Picoin. So, di ba? Pwede rin yun. Kumbaga, manghuhula ka na lang. Pwede rin namang Solana, Ethereum, and Kronos. So, mga ganun, di ba? So, bahala ka na sa buhay mong hiram sa Diyos, mga lodi, no? Huwag mo na akong tanungin. Ayan. So, ito naman, mga lodi, no? Ito yung nakakalungkot daw. The sad reality is that most people are still focused solely on price and fail to see that Ripple is laying the foundation. Sinungaling pala yung Ripple, Laying the foundation for a new financial system with XRP. Forget about price. Kaya lang, ba't mo forget about price? Gusto nating kumita lahat. Pero, it makes no sense to focus on price in a market driven by pure speculation with no institutional adoption. XRP will be worth thousands of dollars, but you will have to be patient. No, generational wealth is on the way. Alam nyo, mga lodi, kung hindi ko lang kailangan na actually kasi gusto ko talagang mag-profit ngayon para sa parents ko, no. Gusto kong medyo may edad na kasi mga parents ko. So gusto kong maranasan nila yung magandang buhay. O kumbaga, gusto ko na silang pag-retire rin, parang ganoon, no. Pag-retire rin, gusto ko na silang hayahay na lang sila, ganun gusto ko, no. So umaasa ako doon at gagawin ko sana yung ngayong cycle, no. Pero kung hindi ko kumbaga pag nagawa ko na yon, mga lodi, actually ang plano ko talaga hindi na ako mag-out ng XRP. Talagang itong XRP ko pwedeng pang retirement ko na din at syempre para sa future ng mga anak ko. Kumbaga wala akong balak na i-take profit siya ng 2 o 3 cycle. Gusto kong hawakan lang siya ng matagal. Doon lang siya, mga lodi, no? Para pag gusto ko nang bumili kunyari gusto ko nang bumili ng nanobots sa 2050, di ba? Kumbaga yung nanobots, mamaya may news tayo dun sa nanobots Yung nanobots na yun, baka hindi na tayo mamatay. Di ba? So ibig sabihin, pwede ka nang mabuhay ng walang hanggan, mga lodi, habang iniipon mo yung XRP mo. Kasi yung iba mamaya doon ko nasasabihin yun. Dito na tayo. If the shutdown ends, expect green. So ito rin yung inaano natin. Kahit ano pa yung mga magagandang news na nangyayari ngayon, mga lodi,
Kahit na sinabihin na natin, uy, si XRP, si Ripple, partner na ganito, si Chainlink, partner na ni ganito, si Bitcoin, grabe, ginanito na siya ni ganito. Di ba? Pero, mga Lodi, as long na naka-shutdown pa yung government, isa to sa mga pumipigil, mga Lods, na kumbaga hawak, palipad na si Goku, kaya lang nakasakay na siya sa Quinton Cloud kaya lang may humawak sa buntot niya. Ginanin siya. Ito yun No? Palipad na siya, mga Lodi, kaya lang hinawakan ni Kao Paitek yung yung buntot niya. Ano si Kao Paitek? Ay, natanda ako na. Nalalaman niyo edad ko, bata pa si Goku, kilala ko na si Goku. Di ba? Alam niyo ba na si Gohan ay lolo niya? Ayun yung tunay na pangalan ng lolo ni Gohan. Ayun, nung nagkup-kup sa kanya, si San Gohan. No? Kaya nung namatay yung lolo niya, si San Gohan, pinangalan niya sa anak niya Gohan. Yung nag-anak sila ni Chichi. O, di ba? Nagkaroon pa ng trivia. O, ayun Ayun yun. For me, kahit na sobrang ganda ng mga news ngayon, kahit na 3 araw pa yung Ripple swell, as long na naka-shutdown tayo, medyo hindi gagalaw yung market. Asahan nyo na, yun na. O, di ba? Kita nyo? Sabi ko sa inyo, mga idol kalahati nito. Ang ingay kasi nung nasa labas, Taragis, nadidistract ako Napapaindak O, ayan. Mga Lodi. So, pwede na tayo mag-long dito. Kaya lang, sa tingin nyo ba, sa experience nyo sa buhay, tulad nito, kung hindi pa ito napiprint, ayan, iniisip nyo, ito na yung pinakamababa. Uy, mababa na yan, kaya lang, boom, bumaba pa. Oh my goodness gracious. Tas ito na. Wala na, ito na, double bottom na to. Sabi ng iba, oy, double bottom, di na yan bababa, and then boom. So, ito tayo. Mga idol, Sige. Tandaan nyo yung ang stop loss ko lang dito, mga Lodi, sa 2.17. So, maglulong tayo dito. Market, make sure na naka-market kayo, and then kung magkano yung 100 tayo. Baba mo pa unti, medyo dulo. Baba mo pa, kumislot ka pa. Bangat ka na ba? Mamaya. Kasi mukhang pa to pababa pa to Maya mga Lodi, ko na saan Dito muna, tapusin na natin, okay? So, eto na mga Lodi, sinasabi ko sa inyong human could achieve immortality. Immortality. Ayan, by 2030, buhay pa ako niyan. Mga idol, nanobots that eradicate diseases. Disease. Pero syempre, kung totoo man to, malamang hindi yan mura. Kung totoo man yan, masyadong pricey yan. Baka ang makakapag-avail lang yan is mga mabili na lang ako kung totoo man to, ang makakapag-avail lang nito is yung mga bilyonaryo o mga milyonaryo o kung anak ka ng kontraktor. Mga idol, di ba? Anak ka ng kontraktor di ba? So, kailangan mabuhay ng walang hanggan. Siguro ito yung gina-achieve nila ng mga politiko sa atin. Alam niyo ba, meron akong pinost, mga Lodi, pakinggan niyo yung pinost ko Punta tayo dito sa pinost ko, pakinggan niyo. Tas ang caption ko dito, mindset ng mga politiko sa Pilipinas. So, check natin Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. Kung may nag-yes pa no? Yes. May sumang-ayon pa sa kanya, mga Lodi. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Mindset ng mga politiko sa Pilipinas ngayon yan, mga Lodi. Corruption is not bad corruption is only bad pag di ako kasama. Pero pag kasama ako, I defend it, mga Lodi. So ito sabi dito, for any silver foxes out there thinking that they are running out of time waiting for XRP to hit $1,000, $10,000 or $100,000. Here you go. Rich and immortal, mga Lodi, nakalagay dito.
Breaking! Nanobots could soon make humans immune to every disease, repairing our bodies from the inside out. Leading revolution. So ito mga Lodi sa tingin nyo mga Lodi, kung sakaling maging available to sa market o gawin tong public na siguro madi-divide yung mga tao, no? Parang sa movie mga Lodi, no? Yung mga makaka-avail, sila yung parang magiging mga gods, no? Ng mga hindi makaka-avail. Kasi syempre, killable ka kumbaga, mamamatay ka pa yung iba hindi na dahil sa mga nanobots mga Lodi, no? Ngayon, kailangan natin pag-ipunan to. Para if ever na magkatotoo man to, kasi dati nung mga panahon ng taong Java, mga Lodi, imposibleng lumipad yung mga tao, di ba? Pero nangyari. So ngayon, pwede nating isipin na imposible itong mangyari, pero may chance na mangyari dahil sa technology natin ngayon, di ba? So ayun, i-news natin ngayon, taragis yan. Nai-distract ako sa labas. Ang kulit ayun mga Lodi, mamayang gabi, try ko mag-update sana. Hindi ako sure kasi may lakad, baka may lakad ako mamaya. Pero gabi pa naman yun, so pwede akong mag-record ng video mga hapon, no? Tapos i-set ko siya na ma-upload siya ng mga 10 or 9 PM, no? So ayun, kita-kits tayo mga idol, no? Sana enjoy niyo yung ating kwentuhan ngayon. Actually kwentuhan lang talaga, no? Kasi sa US ngayon o sa crypto medyo wala masyadong news kasi shutdown ng government. Pero syempre hindi tayo dapat titigil doon. Kailangan alam pa rin natin yung nangyayari, lalong-lalo na sa USA, no? O ito pa sa Florida o yung mga nagwagi at kay Elon Musk, 'di ba? So updated pa rin tayo everyday. So ayan, kung gusto niyo ng ganitong content, laging updated, subscribe kayo sa aking channel mga Lodi, Jeblo. At syempre, palike naman ng video kung umabot na kayo dito. At kung sa December gusto niyo magkaroon ng Christmas bonus mga Lodi, no? Subscribe kayo dito kay Boy WhatsApp kasi si Boy WhatsApp magpaparapol siya sa December, no? Ayan, si Clovis Gaming mga Lodi. Ito yung aking bunso. Pero mga idol, ano ba yung sasabihin ko? Ito kasi yung pangalawa niya mga idol, nawala kasi yung isa niyang channel, no? So subscribe kayo dito. Syempre subscribe din kayo sa akin mga lods, no? So ayan, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood mga idol. At mamayang gabi next video makikita-kita ulit tayo. Love you all mga Lodi. What's up?